Sa ating Ebanghelyo, binuhay muli ni Jesus si Lazaro na 4 na araw ng nakalibing. Ngunit, ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan ngayong araw ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng kamatayan ay pisikal. May mga taong buhay, pero sa loob ay parang pagod na, ubos na, wala nang sigla. Patay sa motibasyon, patay sa pag-asa, patay sa relasyon, patay sa pananampalataya. At baka nararanasan mo rin ito. Gumigising ka, ginagawa mo ang iyong tungkulin, pero sa loob parang may kulang. Ngayon, direkta tayong kinakausap ng Diyos sa ating mga pagbasa. Kayang buhay ng Diyos ang kahit anong patay na bahagi ng ating buhay. Sa ating unang pagbasa, ang kausap ng Diyos ay mga taong walang pag-asa. Pakiramdam nila ay tapos na ang lahat. Kaya sinabi ng Diyos, bubuksan ko ang inyong mga libingan at ibabangon ko kayo. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na kamatayan. Ito ay tungkol sa mga sitwasyon na parang wala ng pag-asa, relasyon na hindi na maayos, pangarap na parang imposible, problema na hindi matapos-tapos, pusong pagod na. At minsan, sinasabi rin nating tapos na, wala na ito, hindi na mababago, wala na tayong magagawa. Pero sa ating unang pagbasa, sinabi ng Diyos, hindi pa tapos. Kaya ko pang ayusin ito. Na ibig sabihin, walang sitwasyon na sobrang sira para hindi maayos ng Diyos. Walang pusong sobrang sugatan para hindi mapagaling ng Diyos. Walang buhay na sobrang naligaw para hindi maibalik ng Diyos. Kahit nasa pinakamababa ka na, kahit pakiramdam mo'y nasa libingan ka na, kaya ka pang ibalik ng Diyos sa buhay. Ang hinihingi lamang ng Diyos sa atin, huwag kang susuko. Magtiwala ka sa Kanya. Sa ating ikalawang pagbasa, pinaalalahanan tayo ni San Pablo, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo humaharap sa buhay mag-isa. Hindi tayo nag-iisa sa laban. Hindi lang sarili nating lakas ang ating inaasahan. May mga pagkakataon na pagod ka na, stress ka na, parang hindi mo na kaya at ayaw mo nang magpatuloy pa. Pero kahit ganon, ang paalala ni San Pablo, gumagawa na ang Diyos sa loob mo. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, kapag mahina na tayo. Nagbibigay sa atin ng pag-asa kapag nawawala na tayo. Nagbibigay sa atin ng tapang kapag natatakot tayo. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat mag-isa dahil kasama mo ang Diyos sa loob mo. Ang Diyos ang tahimik na nagbibigay sa iyo ng lakas para bumangon muli at magpatuloy. Sa ating Ebanghelyo, patay na si Lazaro. 4 na araw na siyang nakalibing. Tapos na ang lahat para sa mga tao. Wala na silang magagawa. Wala nang pag-asa. Ngunit, dumating si Jesus. At sinabi niya, Lazaro, lumabas ka. At si Lazaro ay nabuhay muli. Pero bago iyon, may mahalagang nangyari bago ang milagrong ito. Umiyak si Jesus. Umiyak ang Panginoon. Ibig sabihin nito, hindi binaliwala ni Jesus, hindi binaliwala ng Diyos ang sakit na ating nararamdaman. Hindi niya ini-ignore ang ating sitwasyon. Pinasok niya ang sakit at pagkatapos, nagdala siya ng buhay. Ito ang paalala para sa atin. Hindi iniiwasan ng Diyos ang ating paghihirap. Pinapasok niya ito at binabago. Kapag nasasaktan ka,
nariyan ng Diyos. Kapag nagdadalamhati ka, naiintindihan ka ng Diyos. Kapag pakiramdam mo ay tapos na, gumagawa pa rin ang Diyos. At tulad ni Lazaro, tinatawag din tayo na Jesus. Lumabas ka. Oo, lumabas ka sa discouragement. Lumabas ka sa takot. Lumabas ka sa kawalan ng pag-asa. Lumabas ka kung anong nagpapabigat sa iyo. Dahil sa Diyos, hindi ito ang katapusan. May panibagong buhay. Kaya sa ating buhay, may mga libingan sa buhay natin. Sirang relasyon, matagal ng problema, sakit na hindi pa nawawala, kahinaan na paulit-ulit, pananampalatayang nanlamig. At ngayon, sinasabi na Jesus sa atin, lumabas ka. Hindi ka nilikhang manatili sa dilim. Hindi ka para manatili sa pagkatalo. Kaya anuman ang patay sa buhay mo, dalhin mo kay Kristo. Dahil kapag nagsalita sa Jesus, kahit ang libingan ay hindi kayang humadlang sa kanyang kapangyarihan. Amen.